What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Dahil sa sunod-sunod na bad karma na natatanggap nitong mga bangag, hindi na nga nila nakayanan pa sapagkat pikon na ang mga ito sa mga di magandang balita na binabato sa kanila ng taong bayan. At dinagdagan pa nga itong pag-challenge ni Atty. Vic kay Bungit na magpa-hair follicle test na ito. Ngunit pikon at matigas na winika niya na hindi di umano ito magpapatest kailanman. Grabe. Habang tumatagal nagiging makapal na rin ang pagmumukha nitong bangag na presidente di umano. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, dagdag pang balita na papalapit na sila sa kanilang goal na i-martial law na ang ating bansa sapagkat kumukha ngayon ayan, sina-shutdown di umano ang sino mang nagsasalita laban sa kanila. Dagdag pa na i-shutdown din ang gobyerno once na ideklara ng Supreme Court na unconstitutional itong 2025 national budget nila. Grabe. Na ang siste kaya i-shutdown yan sapagkat bigo sila na makapangamkam at gamitin ang pondo ng akap ayuda na siyang gagamitin sana nila sa kanilang hangarin na vote buying di umano. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Paanong masa-shutdown? Ang sabi ng ating mga magagaling na abogado, kapag inayunan ng Korte Suprema ang petisyon for certiorari and prohibition ay magkakaroon lamang ng reenacted budget. Okay? Ngayon, ang sabi ni Bangag, kapag daw pinaburan ang petisyon ay magkakaroon ng shutdown of government. Mga palangga, coming from the words bunganga o bangag, ayon sa ating puting ahas, doon sila sa direksyon na baka magka-martial law at sila talaga ang mag-shutdown sa inyong lahat at sa gobyerno. Bakit mag-shutdown? Legal ang tinatawag na reenacted budget. Ibig sabihin, kung mayroong mga discrepancies, katulad ng nirereklamo nila Atty. Vic, okay? Titignan ng Korte Suprema at habang iniimbestigahan yan o binubusisi nila, yun muna sundin yung 2024 budget. So ngayon, mga palangga, so ibig sabihin, okay, ang ibig sabihin, sinungaling, okay, itong si Bangag na kapag inayunan, okay, ng Korte Suprema o ginrant, di ba? Ginrant ang kahilingan ni Atty. Vic, ni Congressman Ungab and the rest of the petitioners, mga palangga, ay magkakaroon nga ng gamitin yung budget in 2024. So how come na magkakaroon ng pag-shutdown sa government? Hindi po maapektuhan ang government. Ang maaapektuhan yung kanilang pagnanakaw, yung kanilang akap mga ayuda na gagamitin nila sa darating na eleksyon. Yung mga nanakawin nila, yun ang mas-shutdown. Alam niyo kung anong gagawin ayon sa ating puting ahas. Mag-ingat kayo. Dahil sa sinabi ni Bangag na i-destabilize, yun ang dating ng mga petitioners. Ito yung gusto nila, ng mga petitioners like Atty. Vic at Atty. Ungab, na i-destabilize ang government. Baka lang, okay, gustong iparating sa atin ng ating puting ahas sa Malacanang, Miss Maharlika, kailangan sabihin mo sa taong bayan na posible dahil pikon na si Liza Canas, ay gagawa sila ng mga pasabog-vog-vog. You know what I mean? Ng bang-bang-bang at ibintang kay Atty. Vic, kay Congressman Ungab o kung kanino sa akin sa inyo na tayo ay nagpabang-bang-bang para magkaroon sila, ma-justify nila yung martial law o whatever na gagawin nila para i-shutdown kayong lahat. Hindi pa ba malinaw sa Pebrero 4? Halos lahat, I don't know, wala akong listahan, ng mga vloggers ay ipapatawag nila. Isa yan sa malinaw na isa-shutdown kayong lahat. Talagang nangyayari parang martial law na, mga kababayan. Grabe. Wala nang boses ang taong bayan sa mga ginagawang kamalian nitong administrasyong ito. Ginagawa po kayong bobo ni Bangag. Siya lang yung syunga at addictus benedictus. What's the point of the word reenacted budget kung hindi yan gagamitin for 2025 dahil sa panahon ngayon, dahil ginrant o inayunan ng Korte Suprema ang petisyon. Diba? Petition for certiorari. Ano yung salitang reenacted budget na yan? Di sana hindi nyo nalang ginagamit yan. Diba? Kasi constitutional yan. Hindi ko lang alam kung anong provision yan.
Malay ko dyan, tanong natin sa mga abogado. But again, constitutional yung reenacted budget na just in case. Hindi just in case, na kapag may ganitong klaseng problema na hindi nagre-reconcile, mayroong nag-blanco yung bicameral report, which is yun ang expose ni Congressman Ungab, at dapat titignan, sabi nga nila, na dapat titignan kung sino ang nag-insert o nag-filled in the blanks. At yung mga technical working groups, mga staff doon, ay iimbestigahan. Hindi naman sinasabing sila ang may kasalanan, pero baka mapiga natin para aminin, baka magpinitik natin yung mga itlog nila, ang sasabihin, si Lisa Tanas ang may akda. At dapat mabitay yang hayop na yan, kasama si Bangag, kung may bitay lang ang Pilipinas. Ngayon, hindi pa siya mabibitay. Pero darating ang panahon, mabibitay yan o papantay ang paa ng mga buwakan ng ina yan. Alam ko nanonood sila. Why? Alam ko bakit di nanonood sila. Kayong mga nget pa, mga makukyoho, amoy tsotok, ng taga-PCO. Nung inulat ko na nagkaroon sila ng pagkasyonga nila, yung tungkol kay Jed Mabilog. Okay? Imagine mo, dinesisyon na ng ombudsman na nagnakaw sa kaban ng bayan, sangkot sa pulburon, pinalaya ni Bangag. At doon sa ulat na yon, instead of Mabilog, ang sinulat nila Magalong. Ka-check ko lang, inedit na nila. Kaya nanonood yung mga kawatan. Di pa kayo kunin ni Judas. Nanood kayo, di ba? Matagal naman na kayo nanonood. Inaabangan niyo yung words ko. Kayong mga kawatan, lahat ng pinalalamon nyo sa anak ninyo, mahiya kayo. Padasal-dasal pa kayo mga buwaka ng ina nyo, bawat hibla, bawat patak ng dugo nyo, nakasulat dyan, nakaw sa bayan. Ultimong nilalagay nyo sa kipay nyo na napkin, nakaw sa bayan. Mga putang ina nyo. The reason why galit na galit kayo sa aming mga vloggers. Di ba? Galit kayo, murahin kayo. Kulang pa ang mura ko sa inyo. Dapat nga 6.325 trillion ang mura ko sa inyo. 6.325 trillion times ang mura ko. Diba? Kung si Bangag Jr. ay 4,057 daw ang nabasa niya. Ako, diba? Jutang Gini na. Okay? So, times 2 yan. O, di ilang trillion yan? 6.325, 12 trillion, 3.25, 6, okay? 6.5. 650. 12 trillion, 0.650. Yaan. Eh, di grabe yun. Patay na. Jutang Gini hanggang trillion, 12 trillion times. I mean, 6.5, di ba? Trillion words. Kung si Bangag ay 4,000 na ako trillion na jutang Ginimes. Mapantay na sana ang paa nyo mga jutang Ginimes kayo. Bangag! Adik ka. Authenticated Bangag ka. Kaya gusto nyo ako ipagurgor kasi hindi nyo kayang gurgurin ang bunganga ko sa mga panakot nyo sa mga kaso-kaso ninyo. Kaya ang inyong gagawin, hire kayo ng assassins. Nag-hire ako ng mga Wonder Woman. Taga-pislit ng itlog nyo. Diba? Hanggang sa, what? Lumapit kayo sa akin, basag ang itlog nyo, mga ginayupa kayo. Diba? Hindi po ito first time kung sakasakali na i-grant ng Korte Suprema na gamitin o sundin yung reenacted budget na yon. Kaya nga ginagago kayo eh. Binababoy kayo ng gobyernong ito. Sinasabi na isa-shutdown daw yung gobyerno. Wala pong gustong mag-shutdown ng government. Ang gustong mag-shutdown sila. Ngayon pa nga lang, sinashutdown na nila yung opportunity nyo. Sinashutdown ni Bangag, ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos ang kinabukasan nyo. Sinashutdown ang karapatan ni Colonel Grijaldo na hanggang ngayon ikinukulong nila. Payag ba kayo nun, mga kababayan, na sa matagal na panahon na magiging alipin tayo nitong mga Bangag, no? Na habang sila puro party, puro pagsasaya, tayong mga ordinaryong mamamayan naman lugmok sa kahirapan. Kung kaya't magising-gising na kayo, mga kababayan, na hindi na tama ang ginagawa ng mga ito. Sa Station 6 ng Quezon City, tinanggalan pa nila ng sweldo. Ano ang kasalanan ng tao? Nagsabi lamang ng katotohanan na siya ay kinausap o kinuurs na ayunan ang kasinungalingan ni Huwadgom, ni Dan Fernandez Hubadero at ng jutang Ginimes na si Abante na mukhang tsoktsakkero, kaya ang tao, December 12 pa lang, wala ng sweldo. Kawawa ang ating taong bayan. Gusto ko pasalamatan my BFF, Noily. Thank you for helping Colonel Grijaldo. Ngayon, mga palangga, walang sweldo. Lumipas ang Pasko, ang bagong taon. Paano makabayad ng bills ang pamilya ni Police Colonel Grijaldo?
Ganun po babuyin ang mga kapwa pulis natin, mga kapwa niyo pulis. Nagbuwis ng buhay yan. Ang karamihan, ang ibang mga pulis natin, ang mga matitino, katulad ng Sub 44 at iba pa, humaharap sa giyera everyday sa mga kriminal. Okay? Tapos ganun lang ang gagawin, mga palangga. By the way, nakuha ko na pala. Ay, nako. Nakuha ko na yung information ng relative ni Colonel Grijaldo. Okay? If you want to help, Colonel Grijaldo na nagdudurusa po ngayon. Nagdurusa mga kababayan na walang sweldo, ipiniit ng mga buwakan ng ina. Dahil lamang nanindigan siya na yes, totoo ang kanyang sinabi at hindi niya babawiin kailanman. Gusto kayong i-shut down. Kaya minabuti kong mag-connect, okay, sa mga kamag-anak na matulungan ang isang pulis dahil ako mataas ang respeto ko sa mga pulis na matitino. Hindi sa mga pulis na bugo. Ano kasalanan ni Colonel Grijaldo? Sige nga. Yan ang gusto nilang i-shut down, mga kababayan. Sina-shut down kayo, sin-shut down nila yung happy, what do you call it? Yung relationship ni distressed mother at ng dalawang anak nung pinadukot ni Lisa Tanas ni Bangag Jr. sa Turkey ang dalawang bata. Sin-shut down nyo ang karapatan ng mga bata para makapiling ang kanilang ina. Sinyat down nyo ang kinabukasan ng mga farmers habang kayo, ikaw, Bangag, Lisa Tanas, pamilya mo, kayo nila Michael Ma ay nag-e-enjoy sa what? Sa smuggling, sa Bureau of Customs, sa agriculture, lahat kayo mga jutang ginina ninyo. Sinyat down nyo ang kapalaran ng mga PhilHealth members. Unconstitutional, yan pa nga lang eh. Sinyat down ninyo ang mga kabataan na magkaroon ng mas mataas na antas ng pag-aaral, imbes na magtuwad-tuwad ang mga bata, mga palangga, sinyat down nyo sapagkat nyo ng budget ng Department of Education. Ngayon, mga palangga, sino ang tunay na salarin sa pagsa-shutdown ng kinabukasan ninyo? Salita, may trolls ba dito? Kawawa talaga pamilya ni Colonel Grijaldo. Kayo, mga palangga ko, mga pulis, mga bruskong-brusko, gawin nyo lang yung tama. Bumalik na nga, itong panahon na ni Pangulong Duterte, bumalik na nga yung mga alindog nyo. Dignified na kayo. Tignan nyo ngayon. Kaliwat kanan ang mga ginagahasa, kinikitil ang buhay, mga addictus benedictus. Wag na po kayo, wag nyo nang patagalin magsalita kayo mga polis. Recently may nakausap ako. Okay, may nakausap ako, na kaibigan ko, sa isang company siya. Yung asawa nung kanyang ka-office mate ay polis. Kinukwento ng polis, ay ng asawa ng polis doon sa office na yon, na grabe daw talaga katalamak, pati pwesto ay hinihingian ni Lisa Tanas. Kung gusto mong pwesto, like kung yung chief ka, papalitan na tayo si Barbil, mag-retire na yung hayop na yan. Right? O kung sino man, gusto mo pumesto sa ganito, magbabayad ka kay Lisa Tanas. Grabe. Kwento yan ng mga random personalities. Sino ang tunay na nagpabagsak o magpapabagsak ng gobyerno? Sila. Matagal na. Nung pag-upo pa lang ni Bangag, pinabagsak na nila ang gobyerno. Tignan mo yung ampun nila. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito na talagang malapit na tayo dito sa kanilang binabalak na i-martial law na ang ating bansa ng mga bangag. Na kayo na umusga mga kababayan kung kailan tayo kikilos. Ano ang sinabi ni Bangagski dito? Right? Sabi ng reporter, ayun, tinatanong nga siya kung dahil sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez last year pa na dapat magpa-undergo na siya sa pulburon o hair follicle, D-test. Ang sagot niya kanina sa video na pikon ang julol na addictus benedictus to the highest level kasi authenticated na yan. Sabi ko nga sa inyo, ay tinakot ako na mga ng July na makikipag-ugnayan sa Amerika para daw ako ay panagutin. Tinakot tayo ng DILG, tinakot tayo ng PNP, ng DND, lahat ng mga buwaka ng inang. Akalain mo, di ba? Ako ang kanilang mortal enemy. Kaya naman gusto akong ipagurgor. Anyway, sabi ng gonggong yung addictus na presidente, no, why should I do that? Sabi niya, what is he saying? Public trust, public office. Public office has nothing to do with the follicle test. Julul, mga palangga, bilang isang bangag na presidente o isang presidente, meron siyang moral obligation para pagkatiwalaan siya ng tao dahil inilabas ko na ang video na sumisinghot siya. Kaya dapat
ipakita niya sa taong bayan na malinis ang kanyang system, na kung saan ay hindi na Correct. siya nagdudurog. Pero bakit ayaw niya? Alam nyo na. Dahil bagong eleksyon, di ba, questionable pa nga yung kanyang pagtakbo-takbo doon sa St. Luke's. Yung result ng kanyang St. Luke's pulburon test, okay? Na kung saan ay 2 minutes mahigit lang. Tinakil na natin yan. Ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Bangag, bakit wala daw connection. Okay? Ang pagdudurog niya, ang pag-take o pag-undergo ng pulburon test. Sabi pa nga, ito pa sabi niya. Wala namang koneksyon. Yung sinasabi niya, referring to Attorney Vic, he has always had that weakness when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Wow, weak na ngayon si Attorney Vic Rodriguez matapos kang saluin sa lahat ng mga kabobohan mo. Kaya nga isinulat ni Attorney Vic Rodriguez ang librong ito. Di ba? Dahil nandito lahat ang mga kahayupan ng asawa mo, ng pamilya mo, ng mga kasabwat mo. Now, mga kababayan, anong sinasabi ni Bangag na walang koneksyon ito at weak si Attorney Vic Rodriguez? Sinasabi lang sa'yo ni Attorney Vic Rodriguez number 56 sa balota para Senador 2025 ay para matigil na ang mga sinasabi ko, ang pagpapalabas ko ng video at ng mga sinasabi na ikaw ay addictus benedictus, mag-undergo ka sa hair follicle. Wala naman sinabi sa'yo yung tao, wala naman sinabi sa'yo si Attorney Vic na, oo, nakita ko na siya ay sumisinghot. Tinanong ko yan, marami nagtanong sa kanya. Okay, wala siyang sinabi na nakita niya ng dalawang mata niya na ikaw ay nagdudurog. Tapos ngayon, anong sasabihin niya? Okay? Pikon? Guilty? Hindi ka naman sinabihan na nagsisingot ka eh. May mga nagagalit ka kay Attorney Vic na imposible na sinasabi na hindi nakita ni Attorney Vic Rodriguez na sumisingot siya. Kasi hindi mo naman barkada si Vic sa iyong pagsisinghot. Ang nagsabi at buhay na patotoo na hanggang ngayon, ayaw mong sagutin, ayaw niyong sagutin, andyan ang aking palangginging na si Cathy Binag na buhay na witness na noong sila pa ng kanyang jowaers na si Tony Boy Florendo, kayo ay nagja-jamming, sumisinghot-singhot hanggang dumudugo na mga ilong ninyo at inalok pa ni Liza Tanas si Cathy Binag ng pulburon. Walang sinabi si Vic Rodriguez. Ang sabi nga ni Cathy Binag dyan, sa mga panahon na jowaers pa niya, yung kanyang Joe X, hindi niya ni minsan nakita si Attorney Vic Rodriguez na nakijamming. Ba't mo nga naman isasama si Attorney Vic Rodriguez? Hindi naman nagpupulburon yung tao. Finally, na-meet ko siya dito sa California at masasabi ko, ang layo niya sa'yo. Unang-una, nakita nyo naman, kahit hindi nyo pa na-meet in person si Attorney Vic, diretso magsalita. Totoong may angking galing, matalino, hindi bulol, hindi ngiwi. Kaya nga sinibak ni Bangag, dahil hindi Bangag itong si Attorney Vic, di ka mukha niya. Pinagbintangan ka ba ni Vic Rodriguez? Somehow, naiirita yung mga tao sa kanya, hindi posible na hindi nakita ni Vic, ganyan-ganyan. Pilit na sinisira si Attorney Vic Rodriguez ng mga manggagamit ng mga double agent na yan. Kaya huwag kayong nagpapaniwala dahil sinisira na talaga si Vic. At ito si Attorney Vic. Okay? Kasi, mga kababayan, alam nila na nakikita na ng taong bayan na si Attorney Vic ay matalino, magaling, sumagot, hindi bobo. Kumpara kay Bangag, kumpara sa mga artistang walang alam. Kung gusto nyo pang lumubog ang Pilipinas, iboto nyo ang mga artista. Hindi ko kayo pipigilan. Boto nyo. Gusto nyo pang lumubog ang Pilipinas. Gusto nyo they go. Enjoy the moment. And now going back, dito sa Bangag na ito. Anong sinasabi ng ginayupak ni Marcos Jr., mga palangga, na walang kinalaman sa public office o public trust? Ang panawagan ng taong bayan na siya ay mag-test. Di ba? Anong ibig sabihin yan? Presidente siya. Papayag ba kayo na ang presidente ninyo ay takot na takot sa hair follicle test? Tangina, kung ako yan, buka ka nang ina, pinagbibintangan niyo ako na ako nagdudugo, tangina, hilahin ko kayong lahat. Sabay-sabay tayong magpulburon test. Yan ang hamon ni Inday Sara sa inyo. Magpulburon test, neuro test, lahat ng klaseng test.
Pati pregnancy test, isama nyo na. Sama nyo si Lisa Tanas. Positive yan. To the highest level. Buntis, butod everyday. But anyway, mga kababayan, nakita nyo? Oh, sasuporta pa kayo mga kapulisan. Alam ko, sukang-suka na kayo eh. Tangina, samantalang kayo mga palangga o mga brusko, bago kayo pumasok sa inyong pagkapulis, nagpupulburon test kayo. Pero ang presidente nyo, lahat ng manifestations, lahat ng factors na makikita nyo sa isang bangag ay namumutawi sa kanyang pagmumuka, pananalita, gesture, Correct. utak, and everything. Pag off-script siya, nagsusuntukan ang kanyang mga pananalita. Ibig sabihin, ang kanyang juta ay sabog. Kaya ngayon, ay tatargetin nila, well, matagal na tinarget si Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan. At papayag ba kayo na ang isang presidente, wala naman talagang integridad, mga kawatan nga ito, di ba? Eh, mga dilawan, ayan, tignan mo, dati sigaw ng sigaw, ngayon magkakampi na, pare-pareho silang walang integridad. At may pananagutan or accountability ang isang presidente sa taong bayan na ma-ensure, na mapatunayan niya sa taong bayan para matapos na itong pag-aadik niya ay magpapulburon test siya. Diba? Once and for all, para matapos na yung issue. Andyan si Agent Morales na nag-testify noong siya ay nasa PIDEA na may i-raid sila sana dahil ang impormante ay ang yumaong kaibigan ni Bangag, si Daza. Binanggit na yan ni Agent Morales sa kanyang vlog. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.